Hello guys, good morning. Since marami kami dito sa room, they're already starting. Ako kagabi, alam niyo naman yan, pagka taglamig sa pinupuntahan ko, laging naliligo ako pag gabi. Gusto kasi lalabas, tuyo yung buhok ko. Mahirap kasi, di ba? Lamig-lamig sa umaga. Tapos, basta yung buhok mo lalabas ka. Wala actually gumagawa sa kanila nun, or kung meron yung mga sobrang nagmamadali. Kasi tayo mga Pilipinas sanita. Umaga tayo naliligo. Kaso pagka yun nga, may winter sa bansa mo, usually take a bath sa gabi. Nalaman ko lang yun din before. Share ko lang baliktad na ako ngayon. Akala ko dati, pagka sa malamig ako na lugar, I must be using yung mga sunscreen na mas moisturizing, ganyan. Lalo ko nag-o-oil, hindi ko alam kung bakit. So, what I did, I just used the sunstick. Nasa Korea ko, mas madalas ko nagagamit to. And then, nung nasa Philippines ako, mas madalas ko nagagamit yung ating sun lotion. Ngayon kasi ako nagdadaldal dito sa vlog kasi last time, nung pumunta kami, medyo mahirap yung process. Dahil nga may 2 toddlers, may 2 seniors, tapos yung isa ay may medical condition. We just have to go through a different check-in process as compared to mga ordinary passengers. Okay na ulit ang yung tatay kumain ng noodles, nakainom ng maintenance. Yun nga guys, alam nyo ba, natapos ako mag-edit kagabi 2:30 AM. And I'm not complaining I'm just sharing with you guys yung usual na nangyayari. Eh di sabi ko, yes, tuwan-tuwa na ako kasi yung vlog na yun, para sa isang araw pa. In advance ko, kasi nga alam ko na baka may mga instance na hindi ako makapag-edit in a day and ayoko maiiwan yung vlogmas natin. Tapos biglang nagva-vibrate yung phone ko. Mabilis ako magising sa mga ganyan. Buti nagising ako around 6:30 AM. Nakaupo lang siya sa bedside, nagpapahiga siya kay ina. Hindi siya makahiga mag-isa kahit nakaupo ka na sa gilid ng bed. Inangat pa ni ina yung paa, tapos medyo nag-grunt pa siya. So parang nanghihina siya ngayon. Bukod sa panghihina ng katawan ni tatay, may kasama ding anxiety. Sabi niya, gusto ko na umuwi, nanghihina talaga ako. 2 months kasing walang gamot since we're waiting for the appointment ng kanyang doctor for tomorrow na pag nagbigay din ng gamot sa Philippines, baka kasi maging in conflict dun sa ibibigay sa kanya ng doctor for tomorrow. And itong doctor na to ay napakahirap kunan ang appointment. He's actually a professor/doctor and practicing siya both sides. And yun nga, lagi siya nagta-travel, trained in UK and Canada, but he's one of the best cancer doctors here in Hong Kong and specializing talaga in lung cancer. Kasi yung last namin sa Singapore, ang specialization niya is cancer in general. So we look now for yung talagang lung cancer. So that's why naglipat kami from Singapore doctor to Hong Kong doctor. And yes, ang kanyang mga doctors ay hindi lang yung nasa Pilipinas. Ang ginagawa namin, parang 2 doctor yon, magde-decide yung nasa abroad, and then yung mga procedures for as long as available pa in the Philippines, we do it in the Philippines yung procedure. Kasi added stress yung lipad, yung baka abutin ka sa ibang bansa ng sama ng pakiramdam. It's just gonna be the same procedure guys. If yung doktor dito ay nagbigay ng gamot at available sa Philippines, everything will be done still in the Philippines para yun nga, mas less na stress sa pasyente. Ang daming nagbe-message sa akin. I know naman na well-meaning. Ay, good morning, love! Sing na si Utoy. Ayan siya. Pag nag-makeup akong tatay niya, ayan. Tulog pa. Alam niyo yung lagi nagsasabi na punta kayo na ibang bansa, magpagamot kayo. Alam niyo kung okay lang talaga kay tatay. Siyempre kaming mag-iina, si inay, ako, tsaka si Menchi. Gusto namin yun para talagang kumbaga todo, all in, lahat ng effort. Kaso mga CZ, you will never truly know yung feeling ng may pasyente hanggat talaga siguro magkaroon ka ng pasyente. Siguro kwento ko lang din. Nung umpisa kasi, ganyan na ganyan ako. Lagi kaming hindi magkakasundo ni tatay kasi ako yung halos kasama nung mga una sa procedure dahil hindi nga masamahan ni inay tsaka ni Men. Siyempre kasi nakakainis if halimbawa nagsabi yung doktor ganitong babalik after ng ganitong session tapos hindi tayo bumabalik. Kung hindi nag-aabot yung gamot or inumin yung maintenance sa ganito tapos hindi iniinom. So dati hindi kami magkasundo talaga ng tatay ko to the point na gusto ko nang umalis ng bahay. May moment na ganun kasi nga para saan pa na nagpapagamot kami kung hindi namin itutodo. Pero ang dali kasing sabihin para sa atin na itodo yung pagpapagamot kasi hindi naman tayong sumasama yung pakiramdam. You know, every time may session si tatay after 3 to 5 days, sasama talaga yung pakiramdam mo. Nalulungkot ako pag nakikita ko talaga nanghihina siya kasi hindi ako sanay na ganun si tatay. Tsaka yun nga, we have to be more understanding kasi number 1, hindi naman tayong sumasama yung pakiramdam at hindi naman tayo yung nasasaktan after every session. Kumbaga, ayan, padami yung lagay ko. We can only push so much pero hindi naman natin pwedeng puwersahin yung pasyente. Katawan kasi nila yun Dito sa journey ni tatay, marami din ako natutunan na pag meron ka palang kapatid
pamilya na may sakit. All you can do is to just really understand and give him all of the options para maging okay yung quality ng life niya. So, we try our best na i-push siya sa mga options na meron. Pero iniintindi din namin pagka halimbawa after 3 weeks kailangan na bumalik, tapos ayun yung bumalik kasi syempre natatakot ka. Alam mong isang sakit na naman yan. Iniintindi din namin, kaso yun nga din yung problema. Pag hindi rin naman super stricto, hindi nag-aabot yung gamot sa katawan. So yung last check-up niya, may mga nag-improve na areas pero may mga nag-progress na areas. Especially now na nahihirapan siya maglakad. Guys, hindi siya ganyan 2 months ago. Hindi niya kailangan ng wheelchair. Hindi siya ganyan kabilis mapagod. Sobrang nag-progress nitong 2 months na hindi kami naglapat ng gamot. Kasi for the past 3 years, sunod-sunod talaga yung pagpapagamot niya. But we're looking for better options. Maganda kasi ngayon, pag may cancer ka, for as long as may resources and talagang diligent ka, advance na yung cancer drugs and kaya talagang pahabain ang buhay ng may cancer. Hindi naman ako naiinis pag may mga nagtatanong na gano'n, na bakit hindi mo dalahin sa ganito, ganyan. Kahit naman mga kamag-anak namin, very skeptical sila, bakit hindi pa kami alam niya yun. Akala nila hindi namin, kumbaga, natatry pa yung mga ganong options. It's just that, dito rin sa vlog na to, sasabihin ko, we have to be more understanding of each other because we won't truly know kung anong pinagdadaanan ng pasyente at ng pamilya ng pasyente pagka merong may sakit sa pamilya. Hindi naman cancer lang, sickness in general. Dito ka kay mami. I'm explaining something. Love, kanina, kaya umalis si mami ng maaga kasi masama yung pakiramdam ni tatay, nagising siya. Di ba kaya nandito tayo, check up si tatay? Done with my makeup, guys. Hindi ko lang alam if magtatagal tayo sa labas kasi syempre, di ba? Depende sa pakiramdam ni tatay. Well, nilagay na rin naman namin sa, baka hindi din kami talaga gaano makalabas. Mahalaga is, komportable siya sa kahit saan kami pumunta. Yung isa naman, ayaw pa mag-take a bath. So, this is my very simple makeup. Ayan. And yun, Mardi shirt from Luxury Hub. Hoping na sapat to sa lamig sa labas. Mag-blower tayo. Madami pa yung tawa. Nauna si tatay tsaka yung mga bata. Sa pagmamadali ni ina, hindi na nakapaglagay ng sunblock. So, sa sunblock siya pa naglalakad kami. Kita mo ba? Hindi. Kaya mo na. Okay lang naman yan kasi hindi siya yung parang nagpuputi. Kahit masobrahan, hindi siya ano. Yan din gamit ko ngayon, ina eh. Yan mo. Ay, hindi ka man dikita para ako sa namin. Ay, oo nga pala. Pwede. Ang mga boys, yung dalawang si Jelly at si Mark, kasama ni tatay sa loob. Tinitignan sila na relo. Tapos sila din na nag-shopping kanina, puro boys. Kaming 3 girls, ay masaya naman kami for them. Oy, don't hit Nina. Ngayon lang kami nakahiwalay talaga. Actually, si Menchi na una dito kagabi. Kami ngayon pa lang. Sabi ko, sige, kukulit mo ba? Iniwan namin si Menchi sa Yoshinoya. Kami naman magdodongki. Kasi anong nangyari kanina guys is lumabas kami. Tapos 'di ba dapat mamamasyal, tapos magdi-Disneyland. Hindi kami natuloy kasi sumama yung pakiramdam ni tatay. O ate, ikot-ikot lang tayo dito. Free time naman to kasi si tatay ay nakapahinga na. Tapos after mga 3 hours, lumabas uli kami. Pumunta silang LV. Kami pala na LV. Ang namili yung mga boys. Actually, pinabibili din kami ni tatay, treat niya. Kaso hindi na sis, alam niyo yun.
Okay na ako, okay na si Min. Si Inay na lang. So, si Inay na lang ang mamimili. Ayun, sinabihan ko na lang sina ate kung may gusto silang bilhin, kainin, bili kami dito. Ito ko sa food section. Kakakain lang si Noya food ulit. Meron kasi silang food section dito na frozen and merong ready to eat. Siyempre, ang prayo ng alis namin is si tatay. Gustuhin man namin mamasyal, number 1 pa rin si tatay. Okay lang naman kasi nakailang Disneyland na kami. Magdi-Disneyland kami, baka 2 hours lang kami lahat, tapos babalik na din. Balak na namin, panoorin lang sana yung fireworks pero wag na, okay lang. Para makapahinga siya ngayon kasi kahapon talaga whole day din si tatay. Bukas naman, check up na namin na maaga kami tomorrow. Yan, ang daming chocolates. But kanina, shopping sila nga ng LV. Yan ang nangyari. Hindi na ako nakapag-film kasi, Diyos ko, parang wala pa kaming 30 minutes sa loob. Tapos na sila. Pero hindi naman ganitong kadalas na sumasama yung pakiramdam ni tatay sa atin. Dito kasi si Jeloy. Alam mo kung saan? Wheelchair. Pag si Dratay, may kasama laging driver yon. Pero hindi nagda-drive yung driver niya. Taga-park lang ng sasakyan, di ba, Jeloy? Ayaw niya nung matagtag. So, baka mamaya yung tagtag, feeling daw niya dun daw siya nahihilo yung tagtag ng wheelchair. So, kailangan natin magtingin pa ng mas stable pa na wheel. Meron pang ganun, guys. Pero malaking tulong yung wheelchair kasi hindi kaya ni tatay maglakad ng malayo talaga ngayon. Nagising na ang makulit. Dami nang na-add to cart niyan eh. Ilan in-add to cart mo? Pila talaga to. Samantalang yung bata ay nandito. Ano yan? Dito na ice cream. Alin kaya yung kukunin ko dito? Kamote. So here, you need to pack on your own. Bili ka lang ng eco bag. Ice cream ni Alexei. Ito yung bag tatay. Tapusin lang namin itong mga ipapa. Surter, naiiwanan dito sa gilid. Kasi nagbabayad na sila. Naglalakad kami, biglang hindi kasi siya makapag-shopping. So dito na sa tabi ng hotel. Gulatin natin Suspect! Bilib ng bilib! Suspect! Maganda mo yan. Dito na tayo at ito ang mga nakita natin sa donkey. Kung ano-ano lang ang nakuha. Where is my lemon? Yung lemon candy. Sige, hanapin natin, Lava. Let's find your lemon candy. Yes, lemon. Where's Alexis? Lemon. Oh my gosh, ang dami mga chocolate. Tingin? Ang cute naman ng mga nabili mo. Open this. Okay, we'll open. One by one lang. Ay, try. Is it yum? Ako din nga. I want it. Why only? Parang gummy. Why? Ay, mint. Okay, you drink water. Hindi na lang daw yung popsicle niya. But these are snacks. Ano mga snacks, chocolates, pang kay Alexei. Tapos itong kabilang side ay mga abubot. Tapos syempre yung kamote natin. Kakainin ko na yan kaya nandyan. Pero kukuha ko rito ng mga random na nakyutan lang ako sa donkey kaya ako kinuha. Whipped premium na para siyang enzyme facial cleansing powder. So maliliit siya na one-time use. Tapos, I think powder siya na pang exfoliate na din. Ito, gusto kong maglagay ng chocolate sa aking bag. Pero ang galing nito kasi ito ay sugar-free chocolate. Although, hindi naman ako laging nagsusugar-free na mga pagkain. Binabawasan ko na lang yung mga tsokolate kung matatamis. Pero,
Okay din to. I also got socks kasi mahilig ako ngayon sa mga ganitong socks. Socks, anak. Hello Kitty, fluffy. Ang kapal nito, fluffy socks. Tapos, this one is Pochaco na socks. Ito naman ay by Festa Micellar Cleansing Sheets. Every time magta-travel ako, doon na lang ako gumagamit ng mga wipes na ganito for makeup. Kasi nga, very easy. Meron siyang bag na Mofusan. Ayan, pang mga abubot na maliliit na bag. 3 pairs of Sanrio na socks. Nagpabili si Alexi, nakita niya kumukuha ako ng socks. Sabi niya, Mami, ako din. These are for the nails. Yumi Stone ba yan? Tapos meron siyang cuticle remover sa loob. Pagka, halimbawa, may grow out na yung nails ko, tapos feeling ko super dry na niya, ganito yung ginagamit ko na pampush. Paubos na yung sa akin doon. Hindi ko nga alam kung anong brand yun eh. Parang sa Korea ko binili yun. And I also got yung oil gel treatment for the nails. And lastly, pencil nail care oil. Ang cute lang ng packaging nito kaya ito yung kinuha ko. Grabe yung mga Japanese, ang dami talaga nilang abubot. This one is dry shampoo. Pero first time ko makakita ng sheet type na dry shampoo, isa lang binili ko, scent of soap. I always have Band-Aids with me. This one is Hello Kitty. Tapos ito ay dinosaurs for the boys. Nail clippers, soap pambata. Ang cute to, may mga... Oh, can I see that? May pinapakita siya. Can you show the camera? Wow! Ano nga yun nandun, anak? Marshmallow ba yung nasa loob? Or candies? Candy. Candies? Ooh! Ang sarap ba? Mag-bubblegum flavor. Ito oh. Kaya sabi ko parang hindi ako kumuha ng pangmatanda. Pero ang cute nung pambata, para siyang whale na may magnifying glass. Meron si Alexei pero simula pagka-baby niya pa yun. Hala, bakit may toothbrush dito? Sinut lang ba ni Alexei ito? Diba, I shared paano ko ginagawa yung aking slick bun using Matomash. Matomagi, hindi ko alam kung paano basahin to. Hair Arrangement Water. Ayan siya, guys. Kung siguro nagtagal pa kami doon, baka mas marami pa to. Pero sa totoo lang kasi, prone din talaga na mapadami yung bili mo dahil ang daming pwedeng bilhin sa loob kahit hindi mo need. Pero hindi ko alam na may kamote dun sa loob. Sinabi lang sa akin ng kapatid ko. Ano to? Ready to eat. Kamote nga ba to? O ube? Oh. Hindi na nga lang sa ganun ka-fresh. Medyo dry na to. But that is it for this vlog. Punta na muna ako kay na tatay sa room nila. Thank you so much for watching and see you on my next videos. Bye-bye!